patients tungkol sa sakit sa kidney, UTI, di ba? Tumataas creatinine, Opo. dialysis. Ang kasama natin, ang matalik nating kaibigan, si Mr. Ray Abacan. Si Ray kasi matagal na natin siyang kaibigan. Meron siyang sakit sa kidneys. At ang nakakatuwa kay Ray, ilan taon ka na, Ray? 27 po. 27 pa lang, pero gumawa na siya ng isang grupo. Ito yung, palagay ko, kilala nyo na to, Dialysis PH Group. Sikat na Dialysis Philippines Group ito. Almost 10,000 members na sila kasi ang daming Pilipino nagda-dialysis. Ang compute natin, mga 35,000. Patuloy pa pong dumadami Palagi ko sila. hindi lang 35,000 eh. Ang sa estimate, mga 70,000 na nangangailangan. Baka 35,000, paminsan-minsan nagda-dialysis. Talagang napakahirap, napakamahal. Kahit dito sa page ko, yan talagang number 1. Basta pag dialysis na, wala na. Talagang bebenta mo na bahay mo. Iba na talaga kasi napakamahal nito. Kaya ang tagal mo na ito na-aral, no, Ray? Itong sakit Opo, na to. 7 taon na po akong nagda-dialysis at patuloy ko po siyang inaaral kasi marami po talagang bago ngayon na mga sakit na nakukuha at nauuwi sa dialysis. Kaya in-invite natin si Ray para ma-explain yung kwento niya at ang dami ng experience ni Ray Abacan sa hindi lang sa mga sakit kundi sa pag-ahanap ng pera, di Opo, ba? syempre. Na-try mo na siguro lahat. Opo, halos lahat po. Lahat na ng Lahat ng pilahan, lahat ng pwedeng hingan. Kwento mo isang beses na pumila ka, nagka-pulmonya ka pa. Meron po akong pinilahan ng medical assistance. Madaling araw pa lang po, pumila ko. Umulan, umaraw, nandun po ako. Tapos kinabukasan, nagkasakit po ako. Nakuha ko po yung tulong, pero nagkasakit naman po ako. Sa nalugi ka. So, doon din po napunta yung tulong na hiningi ko. Tsaka nakikita mo ibang pasyente, may handa ng tent, Opo, talagang may baong pagkain. baong pagkain habang nakapila. Opo. Grabe. Halo-halo po ang pasyente ron. Ang tao doon, may pasyente, may senior. Yun po. Okay. So, ang topic natin ngayon, salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share. Magbibigay muna tayo sa part 1 ng mga tips para hindi tayo makaiwas tayo sa sakit sa kidney. A little lang, Ray, about yourself na paano ka nagkasakit, ano ba nangyari? Yan. Una po sa lahat, magandang araw po sa ating mga kababayan. Yan, lalo na po sa mga members po ng Dialysis PH na nakikinig. Yes. Ako po pala si Ray, ang presidente po ng Dialysis PH. Okay. Yan, kamusta po kayo? Yan po. Nagkasakit ka at what age, Ray? 20 po. College po 20. ako noon. So, ito, papakita ko muna. Yan. Habang sinishare ni Ray, papakita ko muna to. Ito yung grupo nila. Actually, grupo natin eh. Opo. Ito, Dialysis Philippines Group. Kung meron kayong kakilala na nagda-dialysis, sali po kayo dito. Ilalagay ko yung link mamaya. Ha? Tapos ito, ang pag-uusapan natin, first ay sakit sa bato, kidney disease. Bakit ba tayo nagkakaroon ng sakit sa bato? Ito po ang graph pinapakita natin ng mga pangunahing dahilan bakit nagkakasakit sa kidneys. Kaya mag-iingat po kayo. Nakikita nyo, ang pinakamarami, 42% dahil sa diabetes. Kaya pag may diabetes kayo, may tsansa na magkaroon ng kidney disease. Pangalawa, 28%, ayan no, high blood. High blood. Pag may high blood, nasisira din ng kidneys. Tapos ang pangatlong dahilan, itong glomerulonephritis, may infection sa kidneys. Ito, infection, UTI, mga iba may bukol. At marami pa ibang factors. Siyempre, yung pagkain ng junk food, pagkain ng mga maalat, pag-inom ng pain relievers. Opo, diba? yan po yung mga bagong Ang dami dahilan. dun sa members nyo, sinasabi yun ang naging dahilan Opo. eh. Konting sakit lang ay ano na talaga. Yes. So, ito yung mga leading cause of disease dito sa Pilipinas. Yan ito yung pagkakasakit. Pakita natin, Doc Lisa, ating camera woman. Sakit sa puso, number 1. Number 2, ito yung mga stroke eh. Number 9, yung sakit sa kidneys. Pero, hindi naman po talaga number 9 kasi palagay natin may kidney disease ka tapos may heart attack ka. 'Di ba? Minsan ang nilalagay heart attack eh, pero actually sakit mo na sa bato. 'Yun ang naging dahilan. So, halo-halo po 'yan. Okay? Yan.
Ito, Ray, explain mo naman sa amin. Ito yung mga sakit na Yan. naramdaman mo? Ito po, mga unang senyalis po na aking naramdaman na bago po ako magkaroon ng sakit sa kidney. Bale, sa iba po, pwede pong hindi nyo maranasan dahil yung iba po wala pong sintomas eh. Pero sa akin po, ito po yung mga naranasan ko. Nagkaroon po ako parang lasang bakal sa bibig. Yan po. Metallic taste? Opo. Parang lasang... Para parang po may siyang, metal. opo, ganun po eh. Akala ko po, kung ako siya sa toothbrush, pero hindi po. Parang nanggagaling po siya sa loob ng Bituka. bituka ko. Yun po. Minsan palagay natin, bagong gising ka, hindi ka pa nagtutoothbrush. Opo. Diba parang minsan may ibang lasa? Opo, yun? ganun. Iba pa po. Iba pa yun? Opo. Ito talaga bakal. Opo. Talagang malalasahan nyo na ibang-iba po talaga siya. O yan pag mayroon kayong ganyang mga symptoms, papacheck po tayo. Yes, Ray. Opo. Yung pangalawa po, yung sakit sa ulo at mahinang konsentrasyon. Bale, minsan po talagang nabablangko ako. Minsan, nakakalimutan ko yung mga sinasabi ko, ganun. Tapos pangatlo po, sa paghingal o mabilis mapagod, yan po yung pinaka talagang naging naranasan ko nung simula ako nagkaroon ng chronic kidney disease. Bale, lagi ako nanghihina, tinatamad. Akala ko po, tamad lang ako, pero hindi po pala. Dahil po pala yun sa chronic kidney disease ko. Yung anemia naman po, yan. Bagsak ang dugo ninyo, di ba? Ay, opo. Dahil rin po siguro sa pagpupuyat ko noon, talagang ang nararamdaman ko, hindi ako makatulog, balisa. Yun po. Sa pagsakit po ng likod, minsan, noong isang beses ko lang po siya naramdaman eh. Pero nawala naman po agad. Yung Balik kung meron sila ganitong symptoms, hindi naman kailangan lahat meron. Opo. Minsan nga, wala ngang sintomas, nagkakaroon ng kidney disease. Katulad yung iba nga, mabula lang ang ihi. Opo, di ba? yun. Hindi mo Meron po. maramdaman eh. O yung, kung may diabetes ka, tulad ng sinabi natin, kung mataas ang blood sugar nyo, may risk na umabot sa dialysis. Siguro po ang mapipapayo ko na lang po talaga ay ikonsulta po talaga sa doktor pag may mga naramdaman na pong wag pong pabayaan na lang kasi minsan po talagang yung simpleng skin rashes na nagkaroon po ako nun dati, marami po dito. Talagang napuno po siyang rashes. Akala ko po parang gumagaling siya tapos bumabalik. Yung pa pala, sign na po pala siya ng chronic kidney disease. Tsaka pag may kidney disease, nagda-dialysis ka na, nag-iiba ng kulay ng balat. Ay, opo. Oo. Kailan ka ba naging ganito ang kulay mo? Alam niyo po, Doc, nung bago ako mag-dialysis, medyo maputi pa po ako eh. Oo. Tapos hanggang tumatagal po, Maputi. nag-iiba po talaga yung kulay ko. Dahil sa... Marami pong dahilan eh. Dahil po sa solution ng dialysis, kasi acid po yun eh. Talagang apektuhan po yung balat. Tsaka nakikita natin halos lahat ng dialysis patients, di ba? Oo. Ay, opo. Lalo na po yung iba, talagang sabi po nila, naiipon ng toxin sa katawan, hindi naalis ng maayos. Yun po ang dahilan ng isa sa Asan nga dahilan. yung fistula mo? Inaalagaan Nandito mo? po siya, opo, Pwede ba tinatakpan ko po. natin makita? Ay, opo. Yun po. Medyo malaki na po siya. Bakit palaki ng palaki? Doc Lisa, paki-focus naman, no? Bakit siya palaki ng palaki, Ray? Bale, lagi po siyang tinutusukan. Isa po yun sa dahilan. Saan dito? Dito po. Yan. Pakita natin yung pang-tools. Opo. May dala po akong fistula needle. Yung sample po. Nasa bag ko po siya. Hindi, okay lang. Ito. Dito po siya tinutusukan yung arterial at venous. Dito, Paano kung ilang taon mo ba ito magagamit? Papalitan na yan. sa akin po, pang 7 taon na po to. Ah, Depende po sa pasyente kasi may iba po hindi tumatagal. Maswerte po ako kasi ito, ginawa po siya. Wala pong palya, talagang 7 masakit, taon. no? Masakit. Masakit po pag tinutusok, pero masasanay din po talaga. So, pag meron kayong sakit sa kidneys, ito yung mga blood test na pwede natin Opo. paggawa, ha? Papakita natin. So, syempre, papacheck kayo ng creatinine. Pakita natin ang creatinine. Yan, papa-blood test tayo. Creatinine. Syempre, yung basic CBC, makikita nyo rin kung anemic. Urinalysis, pwede rin. Tapos yan, blood pressure. Okay. Bali po, ang mapapayo po namin, ang pinakamagandang test po sa umpisa ay yung sa blood test, ang creatinine po. At tsaka po yung urinalysis. Okay.
Kasama na rin natin ngayon si Vince Mateo, Hi. ang Good morning po. throw mo na lang dito, Vince. Dito may na daw. Si Vince Mateo, ating PRO na... Good morning guys and good morning po sa lahat na nanonood. Doc Willie and Doc Lisa, Always good late morning. ba? Always early? Always in the middle. Oo, always in the middle. Okay lang yan. Hindi Opo. talaga. Traffic eh. Wala naman Opo. tayo. Wala naman tayo masisisi. So, blood pressure, chinecheck din natin. Opo. Pinapakita natin yung pantusok mo, Ray. Ano Opo. ba yung pantusok mo? Ito po yung ginagamit na fistula needle para po Sige. sa hemodialysis. O, pakita natin. Kung gaano po kalaki yung needle. Oh, i-focus natin maigi. Yan. Oo. So, paano yan tinutusok sa kamay mo? Dito po sa may bandang fistula ko po siya tinutusok. Tapos kinakabit Dalawa dun sa po siya, makina. isa pong arterial tsaka isa pong venous. Bale, arterial palabas papunta po sa makina. Lilinisin po ng dialyzer, babalik po siya sa venous. Yan, ganun po siya. Kaya kung meron kayong nararamdaman ng ganong sintomas, alam nyo na papacheck tayo nitong mga test na to. Ito yung mga normal values, pakita natin ang normal values. Yan, mga creatinine, blood sugar, pinapakita din natin. Serum potassium, bumabagsak din. Tumataas pa ng potassium po. nyo, pabaliktad. Opo. Bakit nga Pwede rin po siyang tumaas, pwede rin po siyang bumaba. Pero karaniwan po sa amin tumataas dahil naiipon po sa katawan, hindi po siya napipilter ng ating kidney ng maayos. Oo. Itong hemoglobin, yan ang hemoglobin, ang dami ng dugo sa normal na tao. Sa lalaki, 13 to Opo. 17. Sa babae, 12 to 15. Pero sa mga nagda-dialysis, ano ang normal ninyo? Karaniwan po sa amin talaga, sa mga dialysis patient, talaga pong may problema kami sa hemoglobin. Bagsak, Dahil na diba? rin po sa anemia. Oo. Opo. Kasi ang kidneys ang nagbibigay ng signal Bali para po, gumawa ang kidneys po, nagpo-produce po siya ng hormone na erythropoietin para po sa red blood cells. Para mas gumanda po yung dugo natin. Mas maganda yung daloy ng oxygen. Pag nasira ang kidney, hindi na makagawa nitong erythropoietin. Opo. Dinadaan na lang po siya sa injection. Yun po yung, Yun, doon tayo lagot sa gastos. Opo, di ba? dahil kada dialysis. Ako po, katulad ko po, ang hemoglobin ko po ay napakababa. Ngayon po, medyo mataas na nga po, 8.9. Ako, buti pa nakapunta ka pa dito. Ay, syempre naman po. Nasa po pagdating sa pagtulong, gagawin natin lahat. Oo, grabe. Ang grabe kasi talaga, like, kwento ko lang po sa inyo, marami tayong members dapat ngayon dito. Dapat 7 tayo, ang dami. Ngayon, 2 na lang, 3 na lang. Opo. Ano nangyari dun sa isa? Kay Miss Kayo, Si Miss Kayo po ngayon may lagnat. nag-chills. Opo, nag-chills. Habang nagda-dialysis, nanginginig. Opo, hindi niya po natapos ang dialysis niya kahapon. Ay, delikado yun Opo. Kaya pagaling po. Oo, Pati po si Admin Randy. Iniingatan natin, mamaya may infection sa dugo. Ay, opo. Lalo na po't nakaraan galing din po siya sa sakit. Nasalinan po siya ng dugo. Ng ilang bag din po So yun. sayang, ang ganda Opo. sana ibibigay ng tips. Naku Tapos po. si Admin Randy. Si Admin Randy naman po, ganun din po. May sakit din po. Oo. Si Doc Nars din po ngayon, Doc. Medyo bumalik ulit yung kanyang Oo, bacteria sa loob ng Sepsis. katong sepsis niya. Yan po. Doc. Kainis itong Pagaling po kayo lahat. Kainis itong mga sakit na to. Tapos ikaw, muntik ka na rin di makapunta ngayon. Kasi Kanina- kahapon, Ginano. ikwento mo nga sa kanila, ang may sakit sa kidneys kasi, hindi na umiihi eh. Opo. So wala nang ihi, hindi na nalalabas lahat ng yung mga dumi sa katawan sa ihi. So kailangan magdadialysis, doon hahatakin yung dumi. Sa'yo, naghatak ng 6 na litro. 5.5 lang po. Yan. 5.5, sobra dami yun. Sobra po. 5.5 liters tinanggal. So, ang timbang mo, palagay natin, ano yun? 50, Palagay natin, 60 po. 160 kilos. Opo. Pagka-dialysis mo, 55 na. 55, opo. Kasi yung 0.5 para po sa pagkain. Delikado yung ganung daming hatak. Baka Ay, mahina. opo. Hindi kayanin ng puso. Hindi po kayanin ng puso. Kaya nga po ang inaabiso po sa akin na magpa-kidney transplant na po hanggat maaga Oo nga. para po maiwasan yung iba pang komplikasyon sa puso. Sige, maghanap muna tayo 1 million. Ayun ang problema natin. Hindi lang Sa sa donor mga pala. Baka may gusto pong mag-donor. donor, millions, and yan ang mapag-usapan Gamot. natin mamaya. Ha? Kaya, sasabihin natin yung mga causes ng kidney failure, yung diabetes, wag babaliwalain. Ito Pakita po, mo ito yung mga blood sugar pag tumaas yan. Ano, pag tumaas yan, ako, blood sugar 110 and below. Pag lampas po kayo, hindi sa tinatakot ko kayo, ha?
napakamahal ng dialysis. Magkano nga ginagastos per year? Ray? Palagay natin, kahit may PhilHealth, mga magkano gagastos? Siguro gagastos pa rin po kayo ng kalahating milyon. Kasama po yung mga gamot, maintenance, So, dialysis. $500,000 kailangan ihanap, ay ihingi ng pera every year. Opo. Yan ang hahanapin ng buong pamilya sa Opo. isang pasyente lang na nagda-dialysis. Kaya kayo po nakikinig blood sugar 110 and below, hanggang 126. Blood pressure dapat mababa din, Tapos nababasa ko dito sa mga comments yung mga junk foods, Ay, opo. Ngayon po, ang mga bagong chicheria o ano. bago pong nakukuhang sakit dahil po sa maling pagkain. Ikaw, sabi mo hilig mo kumain ng junk food. Ay, sobra po. Ito po, nung college po ko, talagang kada break ko, junk foods. Tapos soft drinks po. Ngayon nandiyan junk food ka pa. Hindi na po. Wala na. Konti lang. Konti lang po. May dala Meron si mo. Vince. Ayan. Ano ba yung, kasi may nagtanong yata. Opo. Anong mga pwede kainin? Pwede ang Nova? Hindi po. Sabi mo, hindi to advertisement, nagdala tong bata natin. Ano pinapakita mo? Bawal. Eto po kasi usually marami nagtatanong po, pwede daw ba silang kumain, Doc, pag ikaw yung Habang nagdadialysis. Nagdadialysis. Sinasabi namin, kung ikaw ay kakain ng junk Yes. food o gusto mong kainin lahat, syempre, in moderation, Doc. Pero kung kunwari nagdadialysis ka, syempre, pag hindi ka nagdadialysis ngayon, wag muna. Kasi medyo matataas yung katulad po yung dito, Doc. Yung sa sodium. Importanteng tingnan natin yung tingnan lagi nutritional facts. yung nutritional facts po sa likod. And hindi lang Yes. yung nutritional facts, pati yung kanyang content. Kasi baka mamaya, masyadong mahirap para sa katawan. Kunwari po, meron kang diabetes or hypertension. Minsan pag tumataas ang blood sugar mo or ano, minsan pati yung Yes. patient, minsan nawawala sa ano niya. Kumbaga, namubuo yung parang nagkakaroon ng anxiety. Yan po. Okay. And then yung karamihan na favorite, Spam. Delata. delata, ayan po, ayan. Maalat. Maalat masyado. Kahit sabihin po nila na 25% na less sodium siya, hindi pa rin yun sapat. Kasi nasa almost 500 milligrams po yung sodium content niya. And, di ba Doc Willie, yung pinopromote natin lagi na iwasan natin na kumain ng mga processed foods kasi ito medyo mataas din to sa mga cholesterol and saturated fats. Okay. Yun, Doc. So in short, bawal. Kung pwede, iwasan talaga, Doc. Hindi naman sinabing bawal kainin. Apo. May limit lang May po. limit lang. May lang limit po. lang. Kasi Konti-konti alam lang. namin, Doc Willie, wag niyong palagi. kasi pag dialysis patients, sinasabi nila lagi na, ano ba yan, lahat na lang bawal, ganito, bawal yung ganyan, bawal tubig. Sobrang nakaka-depress. Sobrang nakaka-depress. Kaya po kahit kami, minsan, sasabi namin, sige, minsan may konting, konti Daya. lang. Daya lang, pero konti lang po. Wag naman yung sobrang dami. Kasi, sabi nga nila, pag marami kang kinain, marami rin kang komplikasyon. Hashtag, di ba may hugot. Parang diba? bagay na bagay sa iyo yung dalawang hawak mo. Bili na po. Vince, Okay, bibili niya ito. Joke lang. bagay sa iyo yan. Ayun po. Oo, now, actually si Vince wala siyang sakit, ha? Wala. Baka magulat sila. Apo. Hindi siya under over. Pero ang may sakit ay ang... Sa pamilya po namin may mga dialysis patients din po. Then ako rin po may cyst pa lang pero maliit pa lang naman po 'yun. And then ako po is patient advocate ng mga patients with chronic kidney disease. Meron kang clients relative? Po. Opo, relative ko po. Daddy ko rin po isa din po doon. And then mahirap po Doc Willie lalo na po 'yan yung sa mga electrolytes, hematology and lipids. Mahal ang blood test din eh. Mahal po, nasa 1,000 siya. Tapos kapag may mga senior citizen, may discount po. Pero Saan tayo makakahanap ng libreng... hindi, bago ko iwan So, junk foods plus pain relievers. Hindi Yes, natin pwede yun. kalimutan. Opo, yun. Ang dami nagsusulat dyan na dahil sa pain relievers. Alam naman to ng mga doctors, nephrologists. Basta nasobrahan ka ng pain reliever, pwede masira kidneys mo. Ang ginagawa Ang ko- sobra siguro lampas 1 week. Pero sa akin, kung di naman masakit, kahit 1 day, ako ayoko na lang inumin di ba? Para sigurado. Pero pag lampas 1 week, hindi na po pwede. Kahit anong pain reliever, iwas na lang tayo. Ano masasabi mo? Yung iba po kasi ang ginagawa nila, inaabuso nila eh. Wala po. Ang ginagawa, Araw-araw. pag kunyari, sinabi po ng kaibigan ko, ito inumin mo na rin. Hindi po ganun eh. Dapat ikonsultan nyo po sa doktor talaga. Talagang kailangan alam ng doktor kung ano yung ibibigay sa inyo. Hindi yung pwedeng sabi lang ng kaibigan mo.
na inumin mo rin. Yes. Hindi po Ano, ganun. ano iinumin pag may masakit ang katawan? Hotbag na lang o yung mga exercise. Kung Marami sakali tayo. po, Oo, makukuha naman yan. iwasan nyo na lang yung pain reliever. Kasi ngayon po, napakadami pong pasyente na na dialysis patient ang dahil sa mga pain reliever. Okay. Ito ngayon ang papakita natin, ang figure ng pahinana ng pahina ang kidneys. Opo. Ito medyo Opo. nakakatakot tong graph na to. Nako po. Pahinana ng pahina. Oh. Pakita natin itong GFR. Ito yung normal at pahinana ng pahina. Ray? Yan. Bali, kung makikita nyo po, ito po yung stages po ng chronic kidney disease. Yan. Sa normal po, meron po tayong 90 to 120. Bago po pala natin makuha yung result niyan, meron po tayong pinakita sa dito. Kailangan nyo pong magpa-check ng serum. Ito ang normal. Opo. Pero ang test nito ay through creatinine, di ba? Opo. Rin? Okay. Ito stage 2, stage 3, pahina ng pahina. Dito dialysis stage na to. Opo, yung kulay pula po, yan po yung end-stage renal disease kung saan kailangan na po nyo ng dialysis treatment. Oo. Pag nag-dialysis ba, may pag-asa pang gumaling? Actually, nahirapan ako sagutin eh. Opo. Paano mo sinasagot Marami yun? po talagang nagtatanong niyan, pero ito po ang aming masasabi na ang nasa dalawang proseso lang po yan. Ang una po ang dialysis. Nandiyan po para suportahan tayo, mabuhay, patuloy na mabuhay. Para bumalik po sa normal, nandiyan po ang kidney transplant. Po. Medyo may kamahalan po at kailangan ng donor, pero yun po ang pinakamaganda talagang solusyon para mas maibalik sa normal ang buhay mo. So, ang tagal mo nang may ganitong sakit, naikot mo na lahat. Opo. Ang sinasabi mo nga, dialysis, kidney transplant, lalo na sa chronic kidney disease. Paano yung iba na nag-iisip na, Doc, meron bang tableta na lang? Gagaling ako? Meron bang pagkain na para hindi na ako mag-dialysis? Sa ngayon po- paano nyo sinasagot din yan? Sa ngayon po, wala po talaga kaming mas maisasagot dyan kasi kahit saan po namin tingnan, wala pong treatment na iba. Yun lang po talagang dalawa ang siguradong. Pero marami naglalabasan sa internet ng mga magic kuno nito, Opo. magic kuno niyan. Po, na gagaling ka rito, gagaling ka rito. Sinubukan nyo na rin yung mga... May mga, ito po may mga members po kami na sumubok ng mga, Kung alam niyo ano-ano. na, kung ano-ano. Pero wala po kaming narinig na bumalik sa normal. Ganun. Siguro meron pong iba, nasa acute stage pa lang po. Yes. May mga stages po kasi yan. Pag acute, ang ibig sabihin, biglang na-aksidente, Opo, yun. naubusan ng dugo. Meron po na magalang yung O, kidney. Tapos, naubusan yung dugo, tapos nagkulang ng dugo sa kidney, matutulog lang siya sa Opo, sandali. parang ganun Acute kidney failure, gagaling yun. Gagaling in 2 weeks, 3 weeks. Pero Opo. yung chronic na matagalan, kaya ang ako kasi ayoko sabihin wala eh. Pero ito kasi yung sakit na parang wala talaga eh. Hirap eh. Opo. Oo. Ba- Yes. Bali po sa ngayon, ang alam po lang po talaga namin, ang hemodialysis, peritoneal dialysis, at kidney transplant lang po talaga. Yung mga iba po na sinabi, inumin nyo to. Kung ako pong may ipapayo ko po, huwag nyo nang subukan kasi talagang mga patient po namin, ay mga members po namin, talagang wala silang, mas lumalala pa po yung Sa akin sitwasyon. kasi, Ray, iniisip ko, as a doctor, nag-iingat din ako. Iniisip ko yung stage nila eh. Let's say, bagong alam pa lang ng dialysis, ayaw mo naman sabihin na ganoon. Opo. Siyempre, may anger stage, di ba? Talaga magagalit, may denial stage. Opo, yun. Oo. Ako rin naman po dumaan po sa ganun. Oo. Kaya pag sa umpisa, hindi mo pwede ibara agad na gano'n eh. Opo. Oo. Katulad, pero sinasabi natin diretsuhan na almost 500,000 gagastusin mo per Opo. year. Na paano kung wala kang 500,000? Talagang wala po kayong... Ano mangyari? May mga malalapitan mo kayong tulong pero hindi rin po sasapat talaga. Okay. Napakahirap po talaga ng sakit na chronic kidney disease. So ito yung pang-compute, di ba? Ito, Opo. kinompute mo yung sarili mo. Opo. 27 years old, tsaka yung creatinine mo Opo. ay 12.67. sobra taas. Ang Ay, opo. normal niyan is 1, di ba? 0.1 to 1. So ikaw 12 times kataas. Opo, ganun po kataas. Oo. Ganyan po ang creatinine ng isang patient na may CKD5. Oo, kahit nagda-dialysis ka, ganito kataas ang Opo. creatinine mo. Opo. Ito At- po yung, at ang ito po yung GFR result. mo, Opo. 5. Five. 5 lang. Ang kailangan mo, 90. Pero ang grade mo, 5 lang. Opo. So, ang binigay sa'yo ng computer ay Yan. stage 5. Chronic kidney disease. Grabe. Pero despite that, gumawa ka pa ng grupong ganito. Siyempre naman po, bale,
Yan po. Ang sakit ko po ay... Parang ito siguro ang biggest problem natin sa lahat ng mga sakit. Alam ko maraming mga sakit, Opo. Sakit sa puso, diabetes. Yung iba kaya gamutin ng mas mura eh. Opo. So ito parang kasing gastos ng cancer eh. Minsan parang mas mahal pa nga eh. Kasi mas matagal pa po. Mas matagal pa yung gamutan nito eh. Oo. Isipin nyo po, sa dialysis pa lang po, mauubos na yung pera nyo. Paano po, kung gusto nyo po mag-transplant, kung sa dialysis pa lang po, nauubos na po yung pera nyo. Hindi po Ano kayo to, price makakaipon. quotation? Maganda tong... Vince, papakita mo ba to? Yes, sige. Pakita po. mo, Vince. Ipapakita lang po namin yung sa price quotation. For example po, ito po yung sa National Kidney Transplant Institute. Kung makikita nyo po, meron po tayong dalawang klase. May HDF po, tsaka conventional. Yung sa conventional po, kung mapapansin nyo, ito po ay NKTI na mismo, public hospital po siya. Kung makikita nyo po, nasa 5,000 per session po yan. Tapos, ang kasama po noon ay regular rate, tapos mga dialyzer, tsaka yung doctor's fee. So, almost 400 po ang mga doctor's fee. So, kada isang salang mo po sa isang session, nasa 5,025. Ganun po siya medyo kabigat ng konti. Babawas po natin dito yung mga PhilHealth tsaka po yung senior citizen or PWD. Meron din po naman na mga medyo may mamahalin na rooms po na ng konti Doc Will is yung mga medyo may class ng konti. Tsaka po meron talagang private room. Pag sinabi po na regular rate po, ito po yung parang ward type siya na parang marami kayo doon and then ito po Yes. medyo enclosed ng konti, isolation, and ito po yung naka-private talaga. Ayun, Doc. Oo. Pero baka mag-tune out tong mga nakikinig sa atin. Pinakita mo ang daming numbers eh. Isang beses pa lang to. Tapos gagawin natin 3 times a week habang times a week. buhay. Habang Mahal buhay siya. po. Mahal. Medyo mahal po talaga. Bakit mas mahal? Actually, wala akong kinalaman dito sa mga papeles na Opo. hindi ko alam ba't yan. So, bakit 5,000? Yung dialysis mo, 2,500. 3,000. 3,000? So, iba-iba presyo. Iba-iba po ang presyo. Kumbaga po, Doc So, Willie, kung 5,000 doon, kahit may PhilHealth ka, magbabayad ka pa ng malaki. magka-cash out ka po ng mga Mga 2,000 po. Masyado mahal. Opo. Kaya nga po yun yung nilalapit ng mga pasyente natin or mga clients natin na kung pwede, ilapit natin sa gobyerno na mas pababaan pa lalo. Yung presyo. Yung presyo po. Sa Tsaka NKTI. sa NKTI. Mababait naman yung mga kaibigan Opo. natin sa NKTI. Ayun po. Oo, nako Vince, hindi ka na makakabalik sa NKTI. Ayun po. Pero mas maganda ata yung makina. Pero dun sa pang-dialysis mo, Ray, sa Bulacan, mas mura. Mas Hindi mura, rin di ba? po eh. Kasi sa Manila, 300 lang cash out mo eh. pag may PhilHealth po. Oo, Opo. siya dito 2,000 ang cash out eh. Opo. Bakit ganun? Mas maganda ba yung quality dito kaysa doon sa quality sa'yo? Sa amin po, hospital base. Oo. Bale, depende rin po sa lugar kung available ang maraming dialysis. So ano mapapayo mo? Bakit saan sila pupunta? Let's say yung mga nagda-dialysis. Meron po kasing public. Meron pong Mas public mura. dialysis. Doon po, mayroong pwedeng sponsored na wala po talaga silang kagastusin. Okay. Kaso, ang problema naman po doon, yung service din, tsaka yung dami ng tao. Okay. Sige, bigyan mo na natin yung tips. Mamaya na yung reality na paghihirap at hinaing at mga 10 tips para maging healthy ang ating kidneys. Yan. Bali, ito po ay 10 tips para po mapanatili ang kalusugan ng puso ng mga Yan, dialysis tama patient. po lahat to. Inayos natin Kasi to. po, Yes, ang dialysis, ang isa po sa pinakamalaking komplikasyon ng dialysis patient ay sa puso. Yan. Ang number 1 po, ang pag-control po ng blood sugar level. Importante po yan, lalo na po sa may mga diabetes na patient. Talagang kailangan po nating inumin ang mga gamot pang diabetes, sundin ang tamang diet. Yes. Tapos, pangalawa naman po, ang pag-control po ng high blood pressure. Yes. Dahil alam naman po natin na ngayon ang Number leading 2. cause ng chronic kidney disease ay diabetes at high blood. Pangalawa po, ang pagbabawas po ng high cholesterol level. Iwasan po natin yung mga pagkain na matataba. Naku, delikado po yan sa puso. Sundin ang heart health diet po. Dalasan ng pag-ehersisyo. Yan po, number 5 po, malaking tulong po talaga yan. Pag Kasi- nagda-dialysis na Ray,
paano ka mag-exercise? Kaya pa ba? Like, ang normal hemoglobin, Ay, opo. 130, ikaw 80 na Mabilis lang po akong mapagod. Pero stretching Kanina po, nga po, hingal na hingal siya. Hindi ko alam kung matutuloy tong FB Live. Alam- Tapos yung isang kasama naman niya, late. Opo. Diba? So, paano gagawin natin? alam niyo po kanina, nakaramdam ako sa loob po ng MRT. Talagang nahirapan po ako huminga dahil sa pagod po. Ang haba ng pila ng MRT. Sobra po. Araw-araw naman po yata yun. Oo. Kaya hiningal ka. Tapos naglakad po ako sa pababa, akyat na Chinek hagdan. namin ang BP niya, medyo mataas. 140, 100. Heart rate niya, 100. Kinisip ko nga kung matutuloy. Pero ngayon, medyo okay naman. Opo, okay na okay po ako. Matatapos natin. Siyempre po. Natin. Oo. Okay. Ito, pangunahing dahilan. Actually, ginawa mo tong slides eh. Ray. Opo. Yes. Yan, sa ngayon po, alam na po natin na pangunahing, ayan po yung mga pangunahing pagkain na nakakasira ng bato. Yan. Unang-una po sa lahat, syempre ang junk foods, ang mga chips. Yan. Sarap, no? Napakadami ngayon yan, napakadaling bilhin po. Nako. Pangalawa po, processed foods, yung mga canned goods, Alat. sausages, noodles. Pangatlo po syempre, ang paborito po ng lahat, ang fast food. Yan. Ang problema po kasi dyan ngayon, napakadali na pong bilhin. Talagang, basta may pera ka, punta ka lang dito, makukuha mo agad. Lalo na po sa uri ng buhay ngayon, maraming busy na tao. Gusto nila, mabilis lang ang kain, pwede mong dalhin, bitbitin kahit saan. Sana po So, iwasan ano nila. payo mo dito sa mga kababayan natin na wala pang sakit na inisip nila, hindi naman ako tatamaan Opo. ng dialysis eh. Hindi ko kailangan ng 500,000 a year. Opo. No? Pero bukod sa 500,000 a year, ano yung hirap sa katawan? Yung sakit, yung ano yung Marami po akong nararanasan na sakit sa hindi lang dahil ako po may chronic kidney disease, may mga sakit po akong nararamdaman tulad ng pagkahilo, hingal, yun po. hingal o Nako-congest ako, napupuno po ako ng tubig. Pag ganun po, hirap na hirap ako huminga, laging pagod. tsaka 27 pa lang siya. Ibig Opo. sabihin, batang-bata pa siya, malakas pa dapat. Hindi ko po kayang tumakbo Oo. ng malayo. Paano na kung nagda-dialysis 40 years old? Anak ko, mahina na. 50, Opo. 60. Eh, ikaw nga, pinakamalakas eh. Okay. So, anong payo mo dito sa junk foods? Iwas na talaga. Sa mga estudyante, Apo. Doc Lisa, nakamimiss ka ng mga Apo. kababayan natin. Yes. Ito po, para po sa mga wala pa pong sakit, ay sana po wag naman po kayo matulad sa amin. Kaya ito po ang mga paalala. Sa mga students, ano payo mo? Sa mga students po, alam ko po, katulad ko po dati na kada break, talagang mabilis lang po kasing bilhin eh. Pero isipin po natin yung mga kinakain natin. Hindi ko naman po sinabing bawal, pero alam naman po natin na ang sobra, masama. Talagang pag sinasobrahan ka, asahan mo may darating na hindi maganda sa'yo. Ano ang pwede na lang nila kainin pag nasa school o nasa karinderya? Hanggat maaari, sundin po natin yung parang go, grow, and glow. Yun Like po. what? May fish, may vegetable, may fruits, may rice. Wag po yung... Hard-boiled egg, pwede. Opo, Masarap yun. yun. Tubig na lang. Ang uso po kasi ngayon, sisig rice, mga ganun po eh. Oo. Wag po yun. Alam ko po masarap, pero ako po talagang pinagsisihan ko. Talagang, kasi, Balingan healthy diet ka na talaga. opo, talagang sinusunod ko. Ang isang may dialysis ba, kailangan ba mag-healthy diet o sira na naman yung kidneys eh, kaya kainin ko na lahat. Hindi po pwede, lalo tataas. Ang hirap sagutin. May nabasa akong ganun Opo. nag-comment. Sabi Opo. niya, total, nagda-dialysis na naman ako, so kakainin ko na lahat. Tulad to. nga po ng sabi ni Admin Vince kanina, pwede nyo naman pong kainin, basta may limit lang po. Ang pinakamahalaga po dyan, i-monitor nyo yung inyong laboratory. Kung mataas na kayo sa potassium, iwas muna sa prutas. Kung mataas sa phosphorus, iwas sa ice cream. Yun. Ice cream? Opo. Gatas? Opo, yung mga mataas po sa phosphorus. Yes, tapos ito nga yung treatment para sa sakit sa kidneys. Yan na. Pag hindi nabantayan yung blood sugar nyo, ayaw nyo paggamot, Ayan po yung hindi tatlong... na pagaling ang high blood pressure, ayaw uminom ng mga amlodipine, itong tatlo lang ang gamutan natin. Oh, okay. Yes, Ray. Ano bang feeling mo pa nakikita mo tong machine? Bale, kung... alam niyo po, Pampabuhay. yung machine na yan, ang hemodialysis, hindi ko naman po siya tinitingnan na masama. Bale, siya po yung pag-asa eh. Siya po yung nagbibigay sa akin ng pag-asa. Kaya po ako buhay kasi nandyan siya eh. So talagang, Nagiging duktong buhay po namin talagang siya. dependent ka dito sa Opo. makinang to. Yan, sobrang mahal po namin yan.
Kung wala po akong girlfriend, yan na po siguro ang girlfriend ko. Ano pipiliin mo, girlfriend o Del? Yan na lang po muna. Opo. So, ibig sabihin wala kang girlfriend. Wala po, wala po. Wow. Na-promote pa. Ay, nako. Pwede ba mag-girlfriend ng may dialysis? Pwede naman po. Kamusta naman? Okay naman. Alam niyo po, marami pong patient dyan na dahil sa dialysis, nagkakilala po sila. Pareho sila. Yung mga ganun po. Opo. So, nagkakatuluyan. Opo, meron po. May member po kami ganun eh. Pwede ba mga anak? Hindi ata pwede. mga anak. Medyo... Pag sa lalaki, Doc, pwede. Pero pag sa babae po, hindi ka makakaano. Opo, medyo may... Magagalit yung kababaihan. Lugi naman. Okay. Ang peritoneal, marami man nagtatry. Mas mura ba ang peritoneal dialysis? Opo, mas mura po siya. Tsaka mas Mura maganda siya. po ang benefits niya ngayon sa PhilHealth kasi 100% po ang sagot ng PhilHealth sa kanya. Anong advantage? Alam ko, Opo, mas matagal lang yung peritoneal dialysis, sariling gawa. Minsan baka lang mag-infection. Tsaka hindi lahat pwede rin gawan. Kailangan malalagyan ka dito sa tiyan. Sa Basta tiyan. walang problema sa tiyan, walang mga bukol-bukol. Opo. Pero sa abroad, malakas din eh. Meron ba nakatry na? Like ikaw, pwede ka ba mag-peritoneal? Pwede po. Bali may mga members po kami ngayon, mga bago po sila, mga peritoneal. Kasi ang dialysis PH po ay hindi lang po hemodialysis. Pati po peritoneal, kidney transplant, yan. Bale, Pero kahit anong piliin mo, pareho. Ano ba feeling mo? Sa time, sa oras, sa trabaho? mas ngayon po pipiliin ko ang hemodialysis. Kasi mabilisan. Opo. Kasi ang peritoneal po, araw-araw nyo pong gagawin yan eh. Tapos 3 beses po sa isang araw. Tsaka medyo mahirap po yung transport ng solution niya. Oh. Ang dami pong kinukuha niya, kahon-kahon. Talagang kahon-kahon. Ang pampabuhay yung mga solution. At ito yung gustong-gusto natin. Ito yung pangarap ng mga kidney Lahat patients. po. Ang kidney transplant po. Oo. Medyo may kamahalan po siya, pero yan po ang pinaka maganda talaga. Magkano gagastusin nga? Sa private, parang Alam niyo po ngayon, 1 million? parang 2 million? tumaas pa po eh. Opo, nasa 2 million po talaga. Sa Tapos kailangan private? niyo, opo, kailangan niyo pa po ng donor. Pero kung may PhilHealth ka, may sagot, di ba? Opo, ang ZAY package po Oo. ng PhilHealth, sagot po nila yung 600,000. So, magkano pa ilalabas mo? Siguro po mga nasa 500 to 800,000. 500 Kasi after to po niya may mga 800. gamot po siyang Yes. iinumin, Pag immunosuppressant. nag-kidney transplant ka, ang gamot mo, yun din ang nirereklamo na ibang patient Opo. ko. Kailangan mo ng mga 60 to 70,000. Yes. Depende pa po yun kung gaano ka ano yung kidney, kung hindi po tatanggapin, gano'n. Vince, alam ko kinalampag nyo na yung mga agencies, napababa nyo na ba yung presyo ng gamot? Ano ba yun ang plano natin? Po, yung po isa sa mga plano natin or yung goal ng dialysis PH po. At kasama tayo, Doc Will, na kung pwede pababain. Sa Anong ngayon, mga gamot ang kailangan nyo na talagang sobrang bigat sa bulsa? Opo. Sa ngayon po, ang pinaka-importante is yung sa IPU po. Erythropoietin injection. Yun po yung nagpapataas ng hemoglobin. Kasi Magkano? ang price range po nun is nasa 1,200 to 2,500 po. And then, yun po, depende po yun. May alpha, may beta rin po. Then, usually po, ang medyo mahirap pagdating sa dialysis kasi, kapag mababa hemoglobin mo, kunwari bumagsak siya sa 5 or 4, hindi po tayo pwede mag-dialysis. So, ang sasabihin ng doctor is, or ng ano po, is kailangan mo magpasalin ng dugo. So, kailangan mo pa maghanap ng dugo at medyo may Mahal ang kamahalan po. dugo. Medyo po. Kaya po, ang inaano po namin Tsaka may komplikasyon din pag lagi nagsasalin ng dugo. sa transplant po yun, Doc. Oo. So, mayroong mga... Parang may sinasabi na mas mahirap i-transplant, no? Meron po kasing iti-test pa po doon sa laboratory niya. Additional test po yun. Kasi alam natin, may ibang dugo na kailangan i-filter talaga. Kahit ba na test siya, kailangan salain talaga siya. Yung bag po na filtered, medyo nasa cost ng mga 3 hanggang 4,000 po. Tapos yung phosphate binder na mahal Apo, pa. isa pa po yun. Erythropoietin, phosphate binder, at yung pinaka mahirap po kasi yung phosphate binder kasi nag-iisa lang siya. Then, Magkano siya? nasa 85 pesos to 100 pesos. Depende po sa drugstore. Ilang tableta a day? Sa isang araw po, usually po, pag mataas talaga ang phosphorus niya, nasa 3 beses sa isang araw po. During meals, yung po, breakfast, lunch, and dinner. And then, kapag tumaas po talaga siya, ang pinakamahal po is yung para sa intact PTH.
So yun po ang nagko-cost nasa 140 to 170. So, grabe talaga pinagdadaanan. Medyo, Tsaka, yun po. ang nakikita ko, parami ang nagdadialysis. Hindi, Opo, Doc. parami siya ng parami. At Baka umabot i-add tayo ko lang, ng... Doc, ha? Yes. Hindi lang parami ng parami, pabata ng pabata. Usually po makikita ninyo sa group ng sa ano po namin. Dati po ang marami is nasa 40 and above. Ngayon po nasa 17 Yes. to 25 years Oo. old na siya. Yes. So, talaga mag-iingat tayo dito. Okay? Meron ko sasabihin doon, Ray, sa mga gamot, talagang wala tayong laban eh. Kailangan talaga yun, di ba? Opo. Pag hindi ka uminom nitong phosphate binder, hindi ka nag-erythropoietin, baka bumigay na yung pasyente. Opo, talagang importante po talaga sa amin yun. Kaya talagang pag nakita nyo kami kung saan kami pumipila lang para makahingi ng tulong para po sa aming maintenance na gamot sa hemodialysis. Kung gusto po namin mag-transplant talagang hindi po namin alam kung saan namin hahagilapin yung para doon. Kaya napupunta po sa dialysis na lang po kami habang buhay. Kasi dialysis pa lang, 500,000 Opo. a year na eh. Depende pa po yun pag nagkaroon ka ng komplikasyon. Nandiyan po Oo, yung pag na-admit ka magkakasakit bigla. ka. Opo. Oo. Infection, pulmonya. Prone pa naman kami sa ganun. Sige, ito pakita natin yung 10 habits that damage the kidneys. Ito rin naman pag pinipigil mo yung ihi mo madalas, Ayan, yan, Doc. pwede Ako, rin. ganun. O hindi, ito para sa mga healthy, hindi mo inom ng sapat na tubig, masyado maalat ang kinakain, yan. Pain relievers, yan. Alcohol, tsaka laging nagpapagod. Yes. Doc Lisa? Meron ka? Tanungin ko lang si Vince, no? Vince, ikaw naman bilang bantay ng patient, pag nagbabantay ka, ano naman yung binabantayan mo sa kanila habang nagdadialysis? Maganda. Kailangan aware sila doon. Opo. Actually, Doc, ang isa sa pinaka-importante is yung blood pressure po. May mga cases po kasi sa mga dialysis patients na kapag bumabagsak yung kanilang blood pressure po, nagkakaroon sila ng either hypotension or kalimia po sa sugar nila. So minsan, kahit na nasa dialysis center ka na, minsan bumabagsak po talaga and minsan nagkakaroon sila ng infection po. Hindi dahil sa minsan sa loob mismo ng katawan eh. So kumbaga parang isipin niyo na lang, pinapaliguan yung dugo mo, tapos nililinis nung dialysis, nung dialyzer mismo, then pinifilter po niya, bumabalik sa katawan. Yes. Yun po. So yun yung isa sa mga pinakamahirap. Lalo na po, and isa pa po doon is yung depression ni patient. Yun po yung isa yung inaano rin namin na, kumbaga, pag nasa dialysis ka, kailangan medyo positive lang. Huwag mo isipin na nakasalang ka na naman, na ito na naman yung buhay natin, paulit-ulit. Make it as happy as you can. Kasi yun yung mas gagaling sa atin. And also, syempre, sa taas din po. Kung ano pinaniniwalaan natin. And yun po yung lagi namin tuturo sa mga patient, sa members po namin na kumbaga, ang dialysis masaya. Hindi siya masaya na kumbaga kumbaga kung ito may sakit na tayo, huwag mo na isipin na malungkot. Kasi kung isipin mo pa siya na sakit, mas lalo tayo magkakasakit. Katulad ng sinabi mo, Doc Willie, noon, kailangan positibo parate. Meron kang mga props na papakita pa? Ah. Alin na? Meron pa? Meron ka, yung mga, yung GL, mamaya na natin Opo, papakita. mamaya po yan. Second part. Ay, sa second part. Okay. Yung mga tungkol So, ito muna yung final tips natin, di ba? Tandaan nyo yung blood sugar, wag papabayaan. Ako, hindi natin kakayanin ang gastos. Yung alat, di ba? Toyo, patis, konting, mahilig ka ba sa salt, di ba? Opo, sobra. Sobra. Okay. So, any final tips, Ray, bago tayo pumunta sa part 2 na pag-usapan natin yung mga tulong saan kukuha ng budget? Final tips sa kababayan natin para hindi magkasakit sa kidneys at makaiwas sa ganitong sakit. Ang payo ko po para sa ating mga kababayan ay sana po alagaan nyo ang iyong sarili. Magkaroon po ng regular na check-up sa doktor. Kahit po isang beses magpa-laboratory ang Sabihin buong nila pamilya. mahal. Mahal magpa-check up, mahal mag-labs, pero parang walang choice eh. Opo, kasi Mas makakatipid eh. mas makakatipid pa po kayo noon kasi mas ma-check nyo, mas maagapan nyo. Dahil pag nauwi kayo sa dialysis na po, talaga napakagastos po, napakahirap. Yun. Bali po, ang payo ko po, ehersisyo, maging aktibo po, positibo po sa buhay. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Marami pong mahinga ng tulong. Nandiyan po ang mga Yes. ating ibang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng tulong. Tapos,
Ang mga ehersisyo po, yan, wag nyo pong papabayaan ang katawan nyo. Lagi po kayo mag-ehersisyo tuwing umaga. I-monitor nyo po ang blood pressure. Kahit sa barangay po, pumunta kayo, pwede kayo magpa-BP, libre po yun, di ba? Yan, ang sugar po, iwasan pong kumain ng maalat, ng matamis, tapos yung matataba. Yan. Yes. Bali, ito na lang po. Last slide natin ngayon sa part na to. Hindi natin alam na saan tayong stage. Ha? Hindi Opo. natin alam kung nandito tayo sa normal, stage 2, stage 3, stage 4, or stage 5. Baka mamaya nandito na tayo sa 2 or 3. Papunta na yan dito. Paano pipigilan? Ito talaga yung mga healthy foods. Iwas rin sa maraming proteins. Okay? So, yan po yung ating Yes. part 2. And si Vince naman, ano yung bilin niya dun sa mga normal people o dun sa mga Yes. taga-alaga? Ayan po. Usually po, sinasabi ko, kasi po ako po isang guru din, alagaan habang bata ka pa. Kumbaga, masarap ang pagkain lahat. Kita naman po sa itsura ko na masarap kumain. Noon po, nasa 135 kilograms ako. Ngayon, bumaba na po siya sa 103. Nung nakita ko po kung gaano kahirap ang pagdialysis or magkasakit sa chronic kidney disease, kailangan mo talaga mag-change ng lifestyle. Katulad ko na rin, may isang pasyente ka na, or isang mahal sa buhay na medyo may sakit, kailangan ikaw din as pamilya, suportahan mo, maging healthy din. Kasi kung nakikita niya na kumakain ka ng masarap, tapos siya hindi, mas lalong masakit yun. Kahit ako rin, masakit talaga po yun. Kaya sabi namin, kung anong kinakain ko, kakainin mo rin. Para at least sabay-sabay tayo, happy tayo lahat. Ayan. Ayun po. Maraming salamat po. Salamat po. See you mamaya.